Mga re-electionist, sobrang natatakot na kay BP Sara Duterte. Pirma pa more. Pirma pa more. Lahat ito, no, pagsasampa ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez, wala ro sa timing. Paano wala sa timing na naman? At eto nga, no, maaari daw ipatawag si BP Sara ng NBI mapatungkol sa sinampa nilang kaso sa di umanong death threat ni BP Sara kay First Lady Lisa, kay Tamba at kay Marcos. Ewan ko ba mga kabanateros kung anong na naman panibagong pakulo na naman. Pero as usual, talagang expected na natin to. So yan mga banateros, mga kabiyaya, no? Welcome back to my YouTube channel again. At ito, dahil lulupit ng mga pag-uusapan na naman natin. Oo, talagang alam nyo yung mga re-electionist ngayon, yung mga tumatakbong kandidato na mga politiko, talagang nangangamba kaya todo propaganda ang ginagawa nila. Dahil nga sa pagbabalahura at pagtapos nilang pagtulong-tulungan ang mga Duterte, ito nga yung naging balik sa kanila. Talagang mismong taong bayan na ang yayari sa kanila. Yayariin sila sa pamamagitan ng boto. At ito nga, medyo kabado ho ang mga Pilipino kasi nga baka ito na yung, kasi alam naman na natin na talagang pera ang pinapalaganap ng mga anti-Duterte para manalo etong mga re-electionist nila. Tayo, di ba, sinabi nga ng iba dyan na kaya gustong-gustong maipasok tong mga kandidato ni Marcos para ano daw, para ito yung para wala na daw kawalaang impeachment kay BP Sara Duterte. At ito nga yung tinatawag na plan ano ba to? ABC, plan sinila. Kasi yung plan A, plan B, palpak. So gumawa sila ng plan C. Plan C, cash to cash. Gago! Ay, nako po, no. Pero samantalang, meron pong isang professor na sumapalpal dito at nagbisto dito sa ano na to, sa mga re-electionist. Lalong-lalo na ho yung mga sa Senado at sa Congress na papabor sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Alam nyo, hanggang ngayon nga ho ay paulit-ulit na lang ho yung kanilang pakulo dyan sa impeachment na yan at para matabunan ng issue sa BICAM report. Buti na lang, meron pong SMNI, merong Banateros, merong mga DDS vlogger na patuloy na ibinabalita itong mapatungkol sa BICAM report. Kasi baka nga matulad lang ito sa mga naunang issue na hindi na ho rin napapansin at napag-uusapan ngayon. Katulad lamang ho ng tawag dito ng flood control at iba't ibang mga issue, katulad lang PhilHealth, ng Marley Capan at GSIS, kung ano-ano pang mga issue na hindi na ho napag-uusapan ngayon. Oo, na hindi na ito ay natabunan na. Dahil nga kapag may isyung nagagawa at nabubulgar itong administrasyong Marcos, kaagad naman nilang tinatabunan ng AJK, ng war on drug, at itong confidential fund ni BP Sara, pati na rin itong impeachment. So tayo naman ay sanay na ho tayo doon at hindi naman na tayo nagpapaloko sa mga to. Kasi nga, kaya nga ginigipit yung mga vlogger ngayon dahil kahit anong tabon nila sa mga issue, nabibisto sila dahil nga sa mga vlogger. At kasama na pala ako sa ipapatawag Kasama na po si Jiggy Barra sa mga ipapatawag. Pakiko. Gago! Lalong, anong pakialam ko dyan? Kasi ganito yan Alam nyo bakit? Baka sabihin nyo sobrang yabang namin, sobrang tapang namin. Hindi ho ganun. Alam nyo, ang isang tao, lalo't walang ginawang masama. Kasi ako sa ugali ko, lalo't wala akong ginagawang masama, never akong matatakot at never akong
mauurong sa mga ganyang hamon. So tayo naman, nire-respeto naman ho natin yung pagpapatawag nila, pero sana ay daanin sa batas. So kami, kung halimbawa man na ipatawag kami dyan, at alam nyo naman, sobrang busy namin, marami kami mga appointment, so parang nagdadalawang isip kami na daluhan ng invitation na yan. At kinukulit nga daw, ang pinagtataka ko lang, grabe naman, ang dami-daming vlogger, bakit palagi kami yung kinukulit nyo? Ano bang meron? Pwede nyo naman kami, ano ba yan, cash to cash ba? Gago! Katulad nung sinabi ni Nino Barsaga, hindi nabanggit ko tuloy yung pangalan ng putang inang yun. Nakakabuisit mo nga nun, isa pa yun, no? Yun dapat yung mga pinapatawag nyo kasi dinadamay si Speaker Martin Romualdez na di umano'y binabayaran daw sila. Ba't hindi nyo pinapatawag yung kalbong baklang yun? Dapat pinapatawag nyo yun kasi nagkakalat ng fake news di umano sa inyo. At may mga ebidensya pa. May mga screenshot, video, may mga recording, audio recording, pero ba't hindi sila pinapatawag? Kasi kakampi sila ng Administrasyong Marcos. Paano ko ba nasabi na ito na lang halimbawa, pinatawag nga yung mga tansu vlogger. Hindi rin yan mabibigyan ng parusa. Kami lang talaga ang puntirin. Alam niyo kung bakit? Ganun na lang Tingnan niyo yung hearing nung nakaraan about sa mga vlogger. Diba may dumalo na 2 vlogger, yung isa hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Yung isang vlogger na di umano attorney ata yun, gustong ipa-contempt ni Congressman Marcoleta pero hindi siya pinayagan. Bre mo para daw napaka talagang bistadong fake news yun. Pero hindi pinayagan si Congressman Marcoleta na ipa-contempt yun. Ewan ko na lang kung bakit. Sa madaling salita, baka nga kapag DDS vlogger yung contempt agad. Ako, halimbawa, tatanungin ako ni Dan Fernandez. Isang tanong pa lang ni Dan Fernandez, tatayo na ako kasi baka contempt agad. Gago! Pero alam nyo, tayo ay malakas ang panalig or pananampalataya sa itaas na alam naman natin hindi tayo hahayaan dahil wala naman tayong ginawang masama. So ganun na lang ang pinangahawakan ng mga banateros ngayon. Alam nyo kasi kapag wala kang ginawang masama, hindi ka dapat matakot. Yun ang totoo dun. Hindi ka dapat matakot, hindi ka dun. Tingnan nyo na lang si Pastor. Walang pakialam si Pastor sa mga paratang panghusgan ng ibang tao sa kanya kasi nga alam niya sa sarili niya na hindi siya lumabag sa batas at wala siyang ginawang masama doon sa mga taong pinaparatangan siya. Ganon din sa amin, wala kaming ginagawang masama, nagsasabi lang naman kami ng katotohanan, so ba't kami matatakot? Nga, bali-balita na kasama na nga daw ako dyan. Busy kasi kami. Marami kami mga appointment, mga meetings, mga rides. Gago! Sarap kaya mag-rides. Lalo sa Expressway. So ito na nga panoorin na ho natin tong pagsupalpal ng isang professor dito sa mga re-electionist na bumabatikos sa mga Duterte. Ito re-election ni senators takot mawalan ng boto dahil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So ito panoorin po natin. Kung boboto sila against Vice President Sara, natatakot itong mga re-electionist senators na baka matalo sila sa Mindanao. No, kasi may mga surveys na nagpapakita na malakas yung mga Duterte sa Mindanao. So itong mga re-electionist senators, ayaw nilang i-impeach si Vice President Sara before the May 2025 elections kasi baka matatakan yung mga pangalan nila ng mga taga Mindanao. O ito yung mga hindi natin iboboto kasi ito yung mga nag-impeach, nag-convict kay Vice President Sara sa impeachment court. Pero ito, miniliwanagin tayo dito sa pahayag ni Professor. Hindi porket yung sinasabing natatakot. So nandun na yun, totoo nga yun na natatakot yung mga senator, yung mga re-electionist na pumirma doon sa impeachment. Bukod ho doon, wala naman talagang
sapat na batayan na para i-impeach si BP Sara Duterte. Yun yung totoo dun. Isa pa yun sa katotohanan. Ngayon yung natatakot sila dahil mawalan sila ng boto, totoo din yun. Talagang kapag ginawa nila yan, wala talagang boboto sa kanila, lalo na dyan sa Mindanao. Wala na nga sa kanila Iglesia ni Cristo, wala pa ang KOJC sa kanila. So paano na lang kung mawawala sa kanila ang Mindanao? So although totoo yung sinasabi dito ni Professor na talagang takot sila na mawalan ng boto talaga kapag ginawa nila yan. Tsaka unang-una, hindi naman din kasi tanga yung mga Pilipino na porket kung alam naman kahit naman din sa Banateros, kung alam naman namin nakarapat dapat ma-impeach si BP Sara, so bakit hindi? So ngayon, kaya namin pinaglalaban si VP Sara Duterte diyan sa impeachment na hinain ng Congress ng mga crocodile, ng mga kampon ni Tamba dyan. Kaya namin binabatikos yan dahil walang sapat na batayan, walang sapat na dahilan para i-impeach ang isang Sara Duterte. Yun yung point namin doon na ano yan. Tsaka eto pa, bakit kayo ang nagdidesisyon? Dapat ang taong bayan ang nagdidesisyon dyan na i-impeach si BP Sara kung gusto nila. Bakit hanggang ngayon, ultimong kahit saang interview, saan natin tanungin at kung magkaroon man ng botohan ulit na kung i-impeach ba si BP Sara, talagang mamumulubi sila dyan. At ang unang-unang tawag dito, unang-unang magdidesisyon yan yung 32 million na bumoto kay Vice President Sara Duterte. Hindi yung mga punyetang politiko na yan. So natatakot sila. So gusto nila after the elections na, not before the elections, para iboto pa rin sila ng mga tao dyan sa Mindanao. Prof, anong masasabi po ninyo ngayong nagsisimula na ang kampanya ng mga politiko at kahapon nga pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung kanyang mga inindorsong mga kandidato sa pagka-senador. Sa tingin po ninyo, ano pong masasabi ninyo? Well, hindi talino lamang ang mahalaga, no? Kung matalino nga, pero ginagamit naman yung talino para gumawa ng mga batas na hindi makakabuti sa taong bayan, no, katulad ng Public Service or Public Utilities Act, no, na sa tingin ko unconstitutional at halos binibigay na ang mga public utilities natin dito sa Pilipinas sa mga dayuhan. Kahit matalino ang author niyan, hindi natin dapat iboto, no? Kasi hindi lamang talino ang dapat nating pagbasihan, kundi yung pagmamahal sa taong bayan at pagmamahal sa ating bansa. No? Matalino ka nga, pero binibenta mo naman sa IMF World Bank yung ating bansa. Patay. Gago! Wait lang, Professor. Kakasabi lang ni Marcos nung nakaraan na ang mga Duterte daw nagpapapasok ng mga dayuhan dito. Dito sa sinasabi nyo, parang binibigyan ng daan ni Marcos ang mga dayuhan para makabuelo dito sa bansa natin. So ibig sabihin, sinungaling talaga tong hype na to. Gago! Papamura ka naman. So tuloy. Binibenta mo sa mga malalaking dambuhalang korporasyon ng mga dayuhan upang pagsamantalahan ng ating mga public utilities, ang ating mga consumers at ang ating natural resources, baliwala ang talino mo. Pero siyempre, mahalaga pa rin ang talino, no? Lalo na yung knowledge sa English language. Kasi, halos lahat ng ating mga batas at Supreme Court decisions ay nakasulat sa English, no? Hindi mo maintindihan pagka hindi ka marunong sa English. Okay lang kung hindi ka makapagsalita ng English. Pero mahalaga, you can comprehend, no? Nakakaintindi ka ng English. Marami naman dyan na hindi masyadong magaling mag-English katulad ni former Senate President Eulogio Amang Rodriguez, no? Pero nakakaintindi siya ng English. Hindi nga lang siya makapagsalita
tinatagalog niya. Okay lang. Mas okay yun, ha? Hindi, alam niyo, ito nga, kaya nga, biro ko nga sa mga kapatid ko, dyan sa Banateros, na sa susunod, pag halimbawa na ipatawag nila ako sa Congress, hindi ko pagsasalitain na English yung mga inayupak na yan. Unang-una, Pilipino ako. Ito yung pinagkakataka ko talaga na bakit kailangan kita mo si Marcos, nagkakabulol-bulol na. Nagkakabulol-bulol na sa kaka-English. Pwede naman Tagalogin. Hindi naman, alam ko matatalino ang mga Pilipino, pero may mga iilan, katulad ko, nahirap umintindi ng English. Kasi katulad yan, sino ba yung mga naanuan? Si Senator Robin Padilla. Lagi nilang sinasabi, lagi nilang kinukutya, inaasar, inuhusgahan itong si Senator Robin Padilla kasi nga ito ay hindi masyadong kapag nag-speech mga English. So, at saka ito pa isipin nyo, halos lahat ng mga matatalino, magagaling mag-English, yun yung mga kurap sa gobyerno. Ewan ko ba bakit nagigisukatan ngayon yan, yung magaling kang mag-English. Una-una, hindi naman natin lingwahe yun. Tagalog, kaya nga Pilipino, Tagalog tayo. Pakialam natin sa lingwahe ng ibang bansa. Ano yan, para maging para maging at katulad ng strategy ni kaya para magtunog maganda lang. Pero kapag tinranslate mo sa Tagalog, wala namang kwenta. Hindi, totoo naman. Yung ni Marcos Jr. Puro English. Nagdududibdap siya doon. Pero kapag tinranslate mo sa Tagalog yun, walang kwenta. Magandang pakinggan, pero yung meaning, nga. Ewan ko ba ba't may mga taong ganyan, ha? Ngayon, pero kung hindi ka nakakaintindi ng English, medyo mahihirapan ka kasi halos lahat ng Supreme Court decisions natin, halos lahat ng mga batas natin, presidential decrees, republic acts, letters of instruction, nakasulat sa English language. Kaya nga nung araw, sabi nila, dapat abogado ka muna bago ka maging senador o presidente o vice president. Ngayon, baligtad na. Kailangan daw, artista ka. At kahapon din, Prof, isa din po sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na tumawag po na baga napansin ng mga kababayan natin. Itong pahayag niya, basahin ko lamang doon sa kanyang proclamation rally dyan po sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sabi niya, nagtataka nga ako parang ang iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Ano ho ba yung dating para po sa inyo? Medyo yun nga, parang ang pinagbabasihan lamang talino lamang at wala nang iba pa. Hindi po mahalaga po ang talino, okay, no? Mahalaga ang talino, pero kung yung talino mo ginagamit mo para patayin yung ating mga magsasaka sa pamamagitan ng General Agreement on Tariffs and Trade, no? Kung saan papapasukin mo ang mga imported na mga produkto para patayin yung ating mga magsasaka. At yan naman ang ginagawa ngayon. Yung ibang mga magsasaka naman talaga, yung mga magsasaka naman talaga ang lubos na nahihirapan ngayon. Dahil nga pilit na nagpapapasok ang gobyerno ng mga imported product dito sa imported na mga produkto dito sa Pilipinas, yung mga magsasaka naman natin ang nahihirapan. Katulad lang yan, yung sa, kung, ewan ko ba, alam niyo, napakasimple lang paunlarin ng Pilipinas. Ponduhan ng magandang pondo, etong mga magsasaka, maganda rin yung ibabalik na ani niyan eh. 'Di ba? Tsaka totoo yung sinasabi ni Professor na yung maganda na may talino talaga sa pagiging pinuno. Katulad lang yan ng mga Duterte. Matatalino sila pero yung talino nila hindi nila ginagamit para ibaon sa kahirapan ng mga Pilipino. Ginagamit nila yung talino nila para magkaroon ng ginawa ang mga Pilipino.
So, ano bang batayan mo doon, Jay? Ganito. Explain ko ho sa inyo. Katulad lang yan nung panahon ng pandemic. Ginamit ni Pangulong Duterte ang talino niya para makipagkaibigan unang-una sa China para magkaroon tayo ho dito ng mga vaccine. Magkaroon tayo ng mga anti COVID virus. 'Di ba? So, tingnan niyo yung talino na yon. Yung talino na yon ginamit para sa kapakanan ng lahat. Ultimo yung mga bumabatikos ngayon kay Duterte, ultimo nga yun, nakipag-agawan din sa bakuna. Baka gumastos pa ng sandamakmak na pera yan para mauna sila. Diba? Kaya totoo nga yun na yung talino kasi karapat dapat yan sa isang leader. No? Katulad na lang ni Pastor Apollo. May talino si Pastor, kung talino lang pag-uusapan mas diamak na mas matalino kay Marcos yan. Pero kung yung talino mo gagamitin mo sa pangdudugas, sa pagnanakaw, sa panglalamang sa mga Pilipino, sa kapwa mo, walang kwenta yung katalinuhan mo na yan. Itapon mo yung hayop ka. Diba? Kung ganyan lang naman din ang kakahinatnan ng katalinuhan mo, walang kwenta yan dito sa mundo. No? Talagang totoo yung sinasabi nito. Kaya nga may kasabihan lahat ng edukado na sabi nila, maghalal ka ng edukado, maghalal ka ng matatalino. Tapos bandang huli, sila pala yung magagaling magnakaw sa kaban ng bayan. Kung yung talino mo ginagamit mo para lahat ng ating mga public utilities mga dayuhan na magme-ari at mawala na sa kontrol ng mga Pilipino. Samantalang nakasulat sa Constitution, malinaw na malinaw. Kinakailangan meron tayong economy effectively controlled by Filipinos. No, kung matalino nga, pero bina-violate naman yung Constitution openly, wantonly, brazenly, baliwala po ang talino. Tama. Para sa akin po, mas mahalaga yung good moral character. No? Sufficient intelligence lang, nakakaintindi ng English, okay na yan. Kahit na hindi makapagsalita ng English, kasi kung magaling ka naman na managalog o mag-Pilipino, no? Katulad ni Senator Robin Padilla, no? Yan nga isang magandang halimbawa dyan. May talino si Senator Robin. O sige, sabihin na nating hirap siya sa English. Pero at least si Senator Robin nakakaintindi. Nakakaintindi siya ng English at kaya niyang i-deliver yung kanyang pagtatagalog sa maayos na pamamaraan. Tsaka yung ginagawa ni Senator Robin, hindi biro yun Oo, marami lang talagang mapanghusgang tao na kapag hindi ka magaling mag-English, tanga ka na. O tingnan mo si Marcos, ang galing mag-English, ang tanga. Sige nga, kung batayan nyo ang pag-i-English, ba't si Marcos? Tingnan nyo, lagi niyang sinusupalpal yung sarili niya. Saan ka ba naman nakakita? Pagkatapos niyang sabihin yung kung ano-ano dun sa mga lineup ni Pangulong Duterte, bigla niyang babawiin. Kung sukatan lang pala ang pag-i-English, kawawa tayo dyan. Nagtatagalog siya. Pilipino ginagamit niya, no? At napakaganda ng Pilipino ni Robin Padilla na naintindihan ng lahat at malinaw. At makikita mo matalino siya. Hindi nga lang niya ini-English, pero makikita mo nakakasabay siya dun sa discussion. Kaya lang Tagalog yung ginagamit niya. Pero matalino siya. Kasi hindi po porke hindi makapagsalita ng English. Bobo na. Tama. Tignan mo nga si si Marcos nga ang yan nga yung pinakasukatan Marunong mag-English pero bobo. Bago! Totoo yan. O tignan niyo si Senator Robin. Bibihirang mag-English, puro Tagalog dahil yun naman talaga dapat. Yun ang wika natin Pilipino tayo kaya nga Tagalog Pero tingnan nyo, yung katalinuhan na taglay ni Senator Robin, di hawak na mas matalino pa siya kay tawag dito kay Marcos Jr. Walang-wala si Marcos Jr. kay Senator Robin. Itapat mo pa kay Pastor. Lalong mangangamote si Marcos Jr. pag kay Pastor mo itinapat yan. Baka kapag nagdebate, alam nyo ito
sana bago akong umimlay, wag naman sa wag pa ngayon, bata pa. Hindi pa nakikita apo ko eh. Gago! Gusto ko makita magdebate si Marcos Jr. at si Pastor Apollo Kibuloy. I promise, talagang gusto kong magka-debate. Ay naku, papalamunin ng ahmag to si papalamunin ng alikabok tong si ano. Papalamunin, papangat-ngatin ng kalyo to si Marcos Jr. So kaling debate to, dalawang to, naku po, ewan ko na lang. Ay naku, pero gusto kong mangyari yun. Tandaan natin yan. Mahalin natin yung sarili nating wika. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal para kang malansang isda pagka hindi mo mahal yung sarili mong wika Ang mahalaga lang, nakakaintindi ng English, no? Katulad ni Robin Padilla, nakakaintindi ng English. Pero kung magsalita siya Tagalog, para si President Joseph Estrada, nakakaintindi ng English, di ba? Pero kung magsalita Tagalog, lalo si Fernando Poe Jr. kasi yung nanay niya Amerikana So hindi kinahiya ni Fernando Poe Jr. yung Tagalog language, no? Kasi nanay niya Amerikana, magaling siya mag-English, pero Tagalog yung ginagamit niya, no? Sinusunod yung turo ni Dr. Jose Rizal. So hindi talino lang ang mahalaga, no? Mahalaga yung pagmamahal sa bansa. Yan. At hindi gagawa ng mga batas na ibebenta ang ating bansa sa mga dayuhan, hindi gagawa ng mga batas na wantonly, openly, brazenly unconstitutional, wala pong kwenta yung talino pagka ganyan. Totoo yun. Totoo yun, no? Kaya ako, eto si Senator Robin Padilla, may future na din to. What if na lang, no? Halimbawa lang. Ito halimbawa lang naman. Siyempre, hindi rin kasi kung iisipin nyo, payag ako maging Vice President ni Sara Duterte, ni VP Sara, etong si Pastor. Pwede rin si Senator Robin Padilla. Alam nyo, yun yung mga nakikitaan ko talaga ng, alam mo yun, yung malayo yung ano ko sa, ako kasi malalim ako mag-isip sa isang tao, malalim akong mangarap sa isang tao. Kaya nga yung sinabi ni Banat Bay na parang presidente na yung kung maituturing, etong si Pastor Apollo, totoo yun. Malay nyo naman, di ba? Hindi natin alam ang panahon, pero darating yan. At ako, naniniwala ako, kayang-kaya ni Senator Robin yung pagiging pinuno dito. Tsaka ito, may dunong to. May runong to na manggagaling kay Pastor at nanggagaling sa mga Duterte. Kung sa pamilya may may dugong Duterte, may dugong Pastor Apollo Kibuloy. Kaya hindi natin din talaga maiiwasan na mangarap tayo ng ganyan kay Senator Robin Padilla. Samantalang dito naman tayo, no, sa mga nagsampa or ewan ko kung anong hindi ko masyadong tukoy, pero eto na nga, no, maaaring ipatawag daw si VP Sara. So panoorin natin. Patawag nila si VP Sara uli, other witnesses, maaaring isupina nila ang mga complainants. Department of Justice, maaaring ipatawag si Vice President Sara Duterte hinggil sa reklamong inciting to sedition at grave threat. That case filed against the Vice President. Ano to? Ba't ang daming ganito? Ba't ang daming lipat nga tayo. Ito, dito tayo sa mga balitang mga balitang about dito sa kaso na sinasabi nila kay VP Sara nitong MVI. Asan na ba yun? Wala akong makita. Mas mainam kung dumano. Eto. Mas maganda siguro to. Ito. Connect din to sa Ang pangit nung kanina, ang daming ang daming, ito pala, mali pala yung napindot ko naman. Mali naman pala Ito ba yun? I'm sure nabasa nyo na yung mga ulat na nagre-react po yung ilang kasamahan nyo sa mababang kapulungan at kine-question po ng ilang kongresista yung pagsasampangan nyo ng kaso laban doon sa mga binanggit po natin kanina. Sabi nilang gano'n, bakit nga
yun lang yung timing. Kina-question nila. Bakit nung mahabang mga budget Kay Martin Romualdez, sige game. deliberations na nangyari mula committee level pa lang hanggang umabot sa plenaryo, ito ang nagsabi nito ay si House Assistant Majority Leader Amparo Zamora. Yung unang punto naman yon at pangalawang punto is yung venue. Bakit hindi nyo sa Korte Suprema dinala? Bakit sa Office of the Ombudsman naghain ng kaso? Yun yung dalawang punto. Yung pangalawang punto si Rog Gutierrez ng One Rider Party List po ang nagsabi ng punto na yon. Pagkakataon po para masagot nyo yun, Kong Bebot. Iba po yung sa Korte Suprema, ma'am. In fact, meron na naghain doon ng petition to declare the 2025 budget unconstitutional. Ito po ang petitioners doon. Isa si Attorney Vic Rodriguez at isa naman ay si Congressman Sid Ungab ng Davao City. Ngayon, kakibat doon sa petition sa Supreme Court, since meron ng krimen na nangyari dito sa House of Representatives, kaya po kami pumunta sa Ombudsman dahil yan po ang tamang ahensya kung saan namin dapat ihain yung demanda. Oh, okay. Ako naman, gusto kong malaman po, Kong Bebot, bakit po ang sinasabi ngayon ng mga ibang kongresista ay bakit puro mga kongresista lang po ang kasama po doon sa inyong reklamo? Bakit hindi po wala po kayong sinamang mga senador? Gayon, sama po yun, di ba, BICAM doon from the House of Congress tsaka sa Senado, bago po inakyat po yan sa Presidente para pirmahan. Bakit, why are you zeroing in lang on the congressmen? Why not include senators? Ganito kasi yan, ma'am. Dahil yung crime po nangyari sa House of Representatives. Kaya doon lang po namin zero in kung sino yung mga liable doon. Tsaka ang pagkakaintindi ko dito, unang pumirma ang mga Congress. Tapos, pangalawang pumirma ang Senate. At ang huling-huling pumirma, si Bangag. Si Marcos. So, yun nga yun, no? Tsaka, una-una, bakit nga ba si Speaker ang pinuntirya dito at yung sila Saldico at yung sino ba yun? Hindi ko kasi kilalain una-una sila kasi yung pumirma dito. Alam na naman na nila may blanco, alam naman na nila na may baka nga sila gumawa niyan. Alam naman na nila yan. So ito kasi maliwanag na pandurugas sa kaban ng bayan kasi nga nakita, biruin nyo, may 141 billion na pera doon. Pero pinirmahan mo na wala namang sapat na basihan kung saan gagastusin yun. Parang lang yan isang amo sa bahay nagbigay ng pera at nagbigay ng pera sa kanyang kasambahay na mamili ng mga stock sa bahay. Ngayon, etong kasambahay, ang sabi nung amo ay manghingi ka ng resibo. Halimbawa, bumili siya ng stock na delata, sabon, pagkain ng aso, pagkain ng bigas, pagkain ng tao. So lahat yun dapat naka-resibo yun. So bakit pag uwi nung inutusan ng isang amo, pag uwi ay walang resibo? At yung pera na ibinigay nung amo ay wala nang naibalik na sukli. At yung pinamili ay parang kukonti lang. Yun alam nyo, medyo lang yung paliwanag ko pero tumutugma dito yun, no? Ganito yun may 141 billion doon sa BICAM report. Tapos hindi alam kung saan gagastusin. So saan ano iisipin natin doon? So saan mapupunta yung pera? Ibig sabihin sa mga pumirma. Gago! 'Di ba? So sa tingin nyo po walang pananagutan po ang mga senador? Hindi naman kasama yung senador dito, ma'am, dahil yung report nang galing sa House of Representatives bago dinala doon sa Malacanang, signature of the President. Okay. Yun naman pong timing.
Kung yung kanina nga tinanong ko na kanina na tinatanong po yung timing, parang hindi naman daw kayo naulinigan na na meron kayong mga you did not raise any points during the budget deliberations. Paano ma'am, tinago na nga nila lahat alam ko naman yung kalakaran dyan, naging speaker din ako. Pag merong gustong palusutin yung speaker, talagang walang mangyayari kahit anong debate gawin mo dyan. So kasi nga din sa yung bicameral conference committee na po nangyari itong mga blank items po. At doon pa lang ma'am, meron ng blanco. Napakalaking halagang 241 billion yun po yung 12 counts dahil 12 counts dahil 12 items po yung blanco. 12 items yung blanco at yun ang kanilang pinunuan. So, Kong Bebot, I was going to ask, kayo po, dati po kayong Speaker of the House, paano ho ba, ikwento nyo po kung paano po nagkakaroon nga ng ganitong na nagiging blanco, ano ba yung dapat na tamang pamaraan at ano po yung suspicion ninyo nangyari kaya po kayo nagsampa ng kaso? Normally ma'am, kasi mag-uumpisa yan sa tinatawag na NEP. Yung National Expenditure Program na galing ng Office of the President, binibigay po yan sa House of Representatives kung saan doon po gagawin yung dapat yung GAB, General Appropriations Bill. Ngayon po, doon, yung bill na yon pupunta rin yun sa Senado para usisain ng mga senador kung yung mga budget pa doon ay makatarungan at kinakailangan para sa ating bansa. Ngayon po, may siyempre hindi naman lahat yan mag-agree. Kaya gumawa ng bicameral committee. Upang sa ganun ay yung mga disagreements po ay pwedeng pagkasunduin doon. At yun na yung maging bicam report kung saan babalik ulit sa House of Representatives yun at tatalakayin doon sa plenaryo. So doon po either aprobahan o hindi ng plenaryo. Ngayon po, ano man yung maaprubahan ng plenaryo, mapubutuhan po doon. Yan po ay magiging enrolled bill. Tapos magkakaroon na ng printing ng final version bago po yan papadala sa Malacanang for signature of the President. Okay. Kasi I was going to... Ngayon po dito ang nangyari, yung BICAM report ay mga blanco na hindi naman dapat nangyari. May mga blanco. Pero kung Bebo... Yung sinubmit sa plenary, may mga blanco din. In fact, inamin na yan ni Congresswoman Kimbo. So ibig sabihin nga, bukod sa pag-amin ni woman kung Kimbo na may mga blanco nga doon, ang pinaka-question ho dito, bakit hindi ito pinigilan ni Marcos Jr.? Kasi nga, ito na lang sige, sabihin na natin pinirmahan ng Congress, so doon pala nagkamali na. Pagdating sa Senado, alam na nilang mali yun, so bakit pinirmahan pa ulit? So pagdating naman sa Office of the President, alam nang may mali doon, ba't pinirmahan ulit? E di sana kung may concern ng isang presidente, ipinabalik niya sa Congress yan at tinanong niya kung bakit may blanco dyan. So sa madaling salita, lumalabas nga ho dito, bukod sa inamin na nga ni Congressman Kimbo, ay lumalabas nga ho dito na parang tinolerate or parang hinayaan nitong ni Marcos Jr. na kahit na may mali na doon sa BICAM report ay pinirmahan niya at hindi niya man lang kinwestiyon dyan sa House of Representatives. Hindi niya man lang pinabalik kasi pwede niya na may pabalik yan. Bakit pwede niyang sa totoo lang kung halimbawa si Duterte ang presidente, mangangamote lahat ng Congress na yan. Ba't nyo pinirmahan to? Alam nyo naman may blanco. Anong mangyayari dito? Una-una, ako ang malilintikan dito. Ako yung huling pipirma dyan. Kayo yung unang pumirma. Alam nyo nang may pagkakamali dun sa BICAM report. Pinasa nyo pa sa Senado. Alam din ng Senado na may pagkakamali dun pero pinirmahan nyo pa rin. Tapos papapirmahan nyo sa akin na ba? Hindi pwede yun.
Ngayon, ang tanong dyan, bakit hinayaan din ni Marcos Jr.? Hindi niya man lang tinanong yung mga congressman na bakit may blanco dito. So sa madaling salita, talagang may kinalaman din si Marcos Jr. mapatungkol dito sa BICAM report. Katulad niyan, nakapirma siya dyan. Kasi ba't niya naman pinirmahan niya na alam niya namang may mali doon? At nanggaling mismo yan kay Congressman Kimbo na may pagkakamali nga, may blanco nga doon sa BICAM report. Kaya ang masama nga dito, ito nga yung kinakatakot namin na ang sinisisi dito yung technical group. Yun yung parang papalabasin dito na malilintikan dito mapatungkol sa BICAM. So hindi dapat ang mga malilintikan dito unang-una kagaya ng sinabi ni former Speaker Alvarez na ang unang makakasuhan dito, unang mananagot ay yung Congress. Dahil daan pa lang sa kanila, alam na nilang may blanco dyan, ba't nila pinirmahan yan? Ito po ay isang patunay na talagang pagnanakaw ang ginagawa nila. No? So, tuloy pa natin. Na may mga blanco. Ngayon, kung ang inaprubahan ng plenaryo may mga blanco, bakit pagdating sa enrolled bill, meron ng laban? Hindi po pwede yan. Ngayon, gusto nilang isisi doon sa mga technical working group na sila daw ang authorized na mag-fill up ng blanks. Mali po yun, ma'am. Dahil po, yung pwede lang gawin ng technical working group, correction lang ng grammar, yung mga typographical error, yun lang po pwedeng gawin. Hindi po pwede yung 0. Gawin nilang 1. Gawin nilang 2 o 3. Patay. Kaya napakalinaw no explanation ni ni Congressman Alvarez. So wala na tayo masyado yung may kukomento kasi baka lalo sila madurog. Basta alam natin maling-mali ho yung ginawa at yun na nga, mali na nga ginawa, tinolerate pa ni Marcos Jr. So yung mga manateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo po sa mga napanood nyo, sa mga na-reaction na nating comment nyo lang po dyan sa baba. At ako po ay nakikiusap na paki-share, paki-like ang ating video para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang manateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.